At para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, City Administrator Larry S. Amante patuloy ang pagseserbisyo sa lungsod ng San Pablo. 231 beneficiaries ng lungsod ng San Pablo nabigyan ng cash aid sa ilalim ng AIX. Patuloy na pagsasaayos ng Barangay Information Office isinasagawa ng City Information Office. Mayora Jem Castillo tumanggap ng International Award. Ovialand nagkaloob ng van sa pamahalaang lungsod ng San Pablo. OIC Schools Division Superintendent Girly M. Ilagan bagong pinuno ng DepEd San Pablo City. Second quarterly meeting ng CDRRMC isinagawa. 2 kabataan ng lungsod ng San Pablo kasali sa Batang PBA. At narito ang mga detalye. City Administrator patuloy ang pagseserbisyo sa lungsod ng San Pablo. Bumisita noong April 18 sa tanggapan ni City Administrator Larry S. Amante sa Convention Center ang mga punong barangay matapos ang kanilang meeting upang ipaabot ang mga programa at proyekto na magpapaunlad at makakabuti sa kanilang mga barangay. Bumisita rin sa kanyang tanggapan si Jedrick Romero ng Barangay San Gabriel na naging National Scout Luzon Representative sa ginanap na 2023 National Scout Youth Forum sa Dumaguete City noong April 14 to 16. Ayon kay City Administrator, patuloy ang pagsuporta ng City Government of San Pablo para sa mga hadikaing maglilinang na mga kakayahan ng mga kabataan at mga proyektong mag-aangat ng kalalagyan ng lahat ng mga barangay ng lungsod. Ito po si Ryan Rafael Rodriguez, nag-uulat. 231 beneficiaries ng lungsod ng San Pablo nabigyan ng cash aid sa ilalim ng AIX. Pinangunahan ni Vice Mayor Justin G. Colago noong April 19 ang pamamahagi ng cash aid sa may 231 beneficiaries mula sa 80 barangay ng lungsod ng San Pablo sa pamanahol. Programa ito ni Senator Loren Legarda sa ilalim ng AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development. Sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante ay pinamunuan ng Office of the Social Welfare and Development ang nasabing distribusyon ng cash assistance at sa pakikipagtulungan ni City Administrator Larry S. Amante. Pinabot naman ni na Mayor Amante, Vice Mayor Colago at City Administrator Amante ang lubos na pasasalamat kay Senator Legarda sa kapaki-pakinabang na tulong na ito sa mga mahihiram na tagalunsod na sumasailalim sa krisis. Ito si Nixon Zonglay, nag-uulat. Mayora Jem Castillo tumanggap ng International Award. Isa na namang mahalagang parangal ang iginawad kay Mayora Jem Castillo noong Abril 22, 2023 dahil sa kanyang mga isinasagawang humanitarian projects and programs. Ginawaran ng 2023 Most Outstanding Filipino in Humanitarian Services si Mayora Jem Castillo sa 4th Annual Amer Asia International Awards na ginanap sa Celebrity Center International Hollywood, USA. Ang Amer Asia ay isang charity organization na nakabase sa Los Angeles, California, USA. Ito po si Christine Mejica, nag-uulat. Patuloy na pagsasaayos ng Barangay Information Office isinasagawa ng City Information Office. Patuloy ang pagbisita ng City Information Office sa pamumuno ni City Information Officer Enrico B. Galicia sa iba pang barangay para sa pagbubuo ng FB accounts ng bawat Barangay Information Office. Ang programang ito ng CIO ay sa tagubili ni Mayor Vicente B. Amante para sa mas epektibong pagbabahagi at mabilis na pagbibigay ng impormasyon sa mga taga-barangay. Binisita ng CIO noong Abril 18 ang mga barangay ng San Roque, Santa Monica, Santa Veronica, 2C at 2D. Evelyn Aquino, nag-uulat. Apex Organization nagpatayo ng daycare center sa Barangay Atisan. Nag-courtesy call ang mga opisyales at membro ng Apex San Pablo noong April 20 kay Mayor Vicente B. Amante sa kanyang tanggapan sa San Pablo Multipurpose Convention Center. Sa pangunguna ni Ginoong Randini Ordones, President ng Apex San Pablo, Vice President Jap Panergayo, Doc Edwin Acevedo, Rolly Insyong, Dong Tagumpama, Hernandez Rase, Freddy Ginsado, Bobby Rase, Jeff Fernandez, Alvin Derequito, Chris Arase, at Jasper De Luna. Kanilang ipinaalam sa punong lungsod ang ongoing project ng Apex San Pablo at Apex Australia na daycare center sa kasalukuyan ng itinatayo ng Barangay Atisan. Ito po si Dean Almansa, nag-uulat. Ovialand
nagkaloob ng van sa pamahalaan lungsod ng San Pablo. Isang Toyota Light Ace van ang pinagkaloob ng Ubia Land sa pangunguna ni na Engineer Reynaldo Abrencillo, Business Development Head, Larissa Rosales, Business Development Officer, at Jester Rodel, Logistics Officer para sa pamahalaan lungsod ng San Pablo, na personal na tinanggap ni City Administrator Larry S. Amante noong April 20. Kasama rin ang buong sangguniang barangay ng Soledad sa pangunguna ni Barangay Chairwoman Teresa Gonzales sa paghahatid na nasabing van sa Convention Center. Kaya lubos ang pasasalamat ng butihing City Administrator sa pangalan ni Mayor Vicente B. Amante sa buong pamunuan ng Ubia Land sa pagkakaloob nila ng van na maaaring magamit sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan lokal. Nancy Bellarmino, nag-uulat. Second quarterly meeting ng CDRRMC isinagawa. Pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang second quarterly meeting ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Convention Center noong April 19 sa Tagubilin at Patnubay ni Mayor Vicente B. Amante. Ay dumalo at nagbigay ng mensahe si City Administrator Larry S. Amante para sa mga nakahandang programa ng CDRRMO. Para sa kahandaan ng lungsod ng anumang mga posibleng sakuna, tinalakay ni Assistant City Disaster Officer Vanessa T. Reyes ang kanilang accomplishment sa nagdaang first quarter ng taon. Tinalakay din ang mga paghahanda para sa Seal of Good Local Governance, Gawad Kalasag at sa National Disaster Resilience Month. Carlo Velasco, nag-uulat. Schools Division Superintendent Girlie M. Ilagan, bagong pinuno ng DepEd San Pablo City, sa isang welcome program na isinagawa ng School Division Office ng San Pablo City noong April 12, naginganap sa Central Gymnasium, ay pinakilala na si OIC Schools Division Superintendent Girlie M. Ilagan na papalit kay outgoing School Division Superintendent Daisy Z. Miranda. Pagkatapos ng programa ay nagkaroon ng pagpupulong kasama ang mga school heads. Bilang pagpupugay naman ay nag-courtesy call si OIC Schools Division Superintendent Ilagan kina Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Nancy Vidal, nag-uulat. 2 kabataan ng lungsod ng San Pablo kasali sa Batang PBA. 2 kabataan ng lungsod ng San Pablo na kasali sa Batang PBA ang nag-courtesy call noong April 20 kay Mayor Vicente B. Amante. Si Melvin Steven Thailand na kasali sa Batang PBA 14 years old under at maglalaro sa Ginebra San Miguel team, at Kyrie Aileen Wang Rase na kasali sa Batang PBA 12 years old under at maglalaro sa Cavitex Braves team, ay bumisita sa Punong Lungsod upang ipalam ang kanilang paglahok sa basketball sport event na ito. Nag-courtesy call rin si Kyrie Rase kay City Administrator Larry S. Amante kasama ang mga Apex members. Angelo Rojas, nag-uulat. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakakatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang